the Lord. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal naming mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa sa araw na ito, amin po kayong inaanyayahan, makiisa, makibahagi at makinig sa isang makabuluhang talakayan. Minsan pa patungkol sa salita ng Diyos para sa ating patuloy na paglago sa ating buhay pananampalataya. At sa araw na ito, ang ating pong topic pag-aaralan ay isang napapanahon na mga katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon at mga katanungan na maaaring matagal na nating katanungan sa ating mga kaisipan at sa oras na ito ay mabibigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Minsan pa, ako po ang inyong lingkod, Pastor Ray Hatulan, at kasama natin ang lingkod ng Diyos, ang ating pastor. Ako naman si Pastor Dino po at samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan ng salita ng ating Panginoon upang patuloy po tayong umunlad at makaunawa ng mga doktrina patungkol po sa Biblia. Praise God. Amen. Okay, so sa oras na ito, huwag na po natin patagalin, Pastor. Okay, Pastor Ray. Amen. At alam ko, Excited na tayo. Napaka-excited natin. Ang maganda yung ating topic ngayon. Ano ba yung mga naka-reserve na mga questions dyan? Amen. Maraming katanungan na akong nakahanda, Pastor. At alam ko, maging yung ating mga kapatid na nanonood, nakikinig ay makaka-relate sa mga katanungan ito. Unang tanong, Pastor, mayroon ba talagang life after death? Di ba? Well, yan ang sinasabi ng Bible. Mayroong life after death. In fact, marami tayong mga mababasang mga talata sa Bible na nag-affirm sa katotohanan ito na ayon sa iyong katanungan, life after death. May follow-up question dyan, Pastor. Of course, oo. Sabi, ang follow-up question dyan, what happens to a person after they die? Ano pong nangyayari sa tao? Pagkatapos mamatay, does the soul go to heaven or hell immediately? Oo, so mayroong iba't ibang mga views iba't ibang mga organization, iba't ibang mga denominations. Pero kapag sinagot natin ang katanungan na yan, dapat mayroon siyang harmony sa sinasabi ng Bible. Yes. Dapat tumutugma siya sa doktrina, theologically, and hermeneutically. So, ang iyong katanungan ay mayroon bang life after death? Yes. So, ang sinasabi ng Bible ay mayroon. In fact, ang sino mang nananalig at sumasampalataya kay Kristo ay hindi na mamamatay kailanman. So, mayroon tayong babasahin na talata sa Bible, Pastor. Dito sa John chapter 11, from verses 24 to the following verses hanggang 20. Sa mga sumusunod, sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Okay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Okay, tuloy. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Yun, napaka-lawak ng nilalaman ng mga talatang yan, Pastor. At napakaraming mga argumento na pwede nating erase dyan sa mga talatang yan. Kasi mayroong iba't ibang mga views patungkol sa life after death. Diba? Mayroong mga nagsasabi na yes, mayroong life after death, pero hindi sa ngayon. Diba? Yung mga soul sleep na tinatawag nila, yes. Mga natutulog na kaluluwa, na pwede raw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya na, matagal pa yun. Pag namatay ka, matutulog lang yung kaluluwa, and then, sa muling pagbabalik ng Jesus Christ, gigisingin ka, at doon ka bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tama, kasi Pastor, ang argument kasi dito, yes, there is life after death. Oo. Okay. Pero kaya lang, may mga argument dito na, kailan mangyayari yon? Kailan? Okay. Yun ang tanong, kailan? Ang isang argument dito ay, pag ikaw ba'y, kunyari, namatay, automatic ba May kahatulan. may kahatulan? Ay automatic ba? May existence. Yes, may existence ba? It's either hell or heaven? Yeah, tama. Actually, yun din ang katanungan ni
Marta, ano ho, sa ano na ito, sa point na to, Pastor, sa verse 24, kung babalikan mo. Sabi Diba? sa Ano sabi niya? Sumagot si Martha, alam ko pong siya mabubuhay muli sa huling araw. Sa huling araw pa, yung kanyang pagkakaalam. So, matutulog at muling mabubuhay sa huling araw. Yes. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinabi Bumayon ba si Jesus Christ sa paniniwala ni Marta? Hindi, ang sabi dito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At, ituloy mo yung At talata. sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ayun, di ba? At sino mang nabubuhay na sumasampalataya sa akin. Dalawa yung point eh. Yung point number 1, ang sino mang namatay, or ang sabi na, point number 1, ang sino mang Namatay, na nananalig sa akin ay muling mabubuhay. yes, At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. mamamatay kailanman. Bakit kaya? Kasi maraming mga misconception ng, di ba, ng paniniwala patungkol sa muling pagkabuhay na muli. Di ba? Ito, yung iba't ibang mga pananaw ay parang, yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, na matutulog pa. Yung iba naman, wala na talagang paniniwala. Ang buhay ay salumpa lamang at wala ng chance sa life after death. Yun. Sabi nila. Oh. Pero pinakatama dito, Pastor, pagdating sa eternal life, ang eternal life ay person. Ito wala iba kundi si Jesus Christ. Yes. Kaya ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. So si Jesus pala Si talaga. Jesus Christ. Means na kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas, ang sabi ng verse 26, hindi na mamamatay kailanman. Praise God. At may sinabi rin si John, the same author ng New Testament, dito sa 1 John chapter 5, 1 John chapter 1 John chapter 5, and the verse is 11 to 12. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Tuloy mo. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Yeah. Praise So God. si Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Oh, praise the Lord. Amen. Okay. Ngayon, i-follow up natin yung question kanina. Oh. Ano ba yung mga sinasabi ng ibang paniniwala? Diba? Kasi, Pastor, ang paniniwala ng iba, yes, naniniwala sila, there is life after death. Kaya lang, hindi pa ngayon. Ang paniniwala nila, tao, pag namatay, natutulog siya. Oo, ang tawag doon sa mga paniniwala yan ay mga natutulog kay Kristo. Mhm. Or mas common yung words na soul asleep Or sleeping in Christ. o sleeping in Christ. Actually, may mga talata rin sa Bible na mababasa natin na nagko-conform doon sa kanilang Paniniwala. For example, Pastor, sa Luke chapter 8 verse 52, Basahin ko. yun yung mga ginagamit nilang mga talata sa Bible para i-affirm yung kanilang paniniwala. Luke chapter 8, verse 52. Verse 52. Okay. So, tingnan natin. Nag-iiyakan ang lahat ng naruroon at kanilang tinatangisan ang bata. So, ano ito? Ang context dito ay yung namatay, yung anak ni Jairo. Oo. Okay? Tinatangisan ng mga naroon. Nag-iyakan ang lahat ng mga naroon at kanilang tinatangisan ng bata. Ngunit sinabi ni Jesus, Okay. huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata, natutulog lang. Oh, biblical, Pastor. Biblical, natutulog lang. So, natutulog. Oo. So, mayroon silang mga Pinanghahawakan. supporting verses na pinanghahawakan na si Christ mismo ang nagsabi nung mamatay yung bata na natutulog lang. Another verse, Pastor. Praise God. In 1 Corinthians chapter 15 verse 6. Verse- Kaya, i-reconcile natin yung mga talatang ito Oh, sa maganda. katotohanan ng salita ng Diyos.
magandang liwanagin, Pastor, kasi Oo. kasi pag mabasa mo sa Biblia, biblical, Biblical din naman. paniniwalaan. Tama, so, okay. tingnan natin. So, that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto his present, but some are fallen asleep. Ayan. Sa Tagalog, Pastor, ang ginamit na word ay Patay. patay. Sa English, fallen Fallen asleep. asleep. Natutulog. Oo. So, yun yung mga common na mga verses na ginagamit nila Mhm. para patunayan na mayroong muling pagkabuhay sa mga patay, pero matutulog pa. Mhm. At sila gigisingin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ang tanong dito, Pastor, ano ba itong sinasabing fallen asleep? Bakit sinasabing fallen asleep? Ano ba ito? Well, pagka binasa natin at niliteralize yung talata, magiging ganun nga ang paniniwala natin ng mga natutulog kay Kristo ang lahat ng mga Kristiyano. Mhm. Pero hindi ganun ang meaning. So, ang gusto mo sabihin pala, Pastor, itong fallen asleep na tinutukoy, hindi ito literal na... Well, of course, yes, hindi yan literal. Sapagkat ang soul sleep is not biblical. Like no, ang soul sleep is not biblical. When the Bible describes a person sleeping in relation to death, Mhm. it does not mean literal na pagkatulog. Sleeping is just a way to describe death because a dead body appears to be asleep. Mhm. Yan. Then, the moment we die, we face the judgment of God. Yun sabi Yung na. point, yung biblical perspective patungkol sa pagkamatay ng tao. Mhm. Bagamat ang ginagamit na term sa Bible ay falling asleep, sa binasa mo, Mhm. or mga natutulog, pero hindi yan literal na natutulog. Okay? Kundi dinidescribe lamang ng Bible Mhm. yung kanyang physical appearance kapag ka namatay, na parang natutulog. Mhm. Pero ang tawag dyan sa Bible is figurative or figurative speech. Hindi maging offended sa isang tao yung pangungusap. Minsan ginagamitan ng figurative speech para medyo hindi masyadong maging worse at maging masama yung pagkagamit ng salita. For example, kasi, syempre, yung iba, pag nabasa sa Bible, sabi, fallen asleep, natutulog na talaga. So, magkakaroon ng doubt sa kanilang kaisipan. so, for example, kapag tinanggap natin, example lang, tinanggap natin yung pananaw na yan na mga natutulog ang lahat ng mga namatay kay Kristo. Kay Kristo. Ibig Maraming babangga na mga talata sa Bible, Pastor. Mhm. Yung isang kriminal nakatabi niya, Yes. diba, sa krus. Mhm. Nung mag-confess ng kanyang kasalanan at pananampalataya kay Jesus Christ, nung sabihin ng kriminal, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ka naghahari ka na. Anong sabi ng ating Panginoon? Today, you will be with me in paradise. So, ang offer ng kaligtasan ng ating Panginoon at eternal life sa kriminal na ito ay hindi pagkatulog, kundi today. Mhm. Okay. So, tama yung Bible. Pastor, ano nagsasabing, it is appointed for a man to die. Ano ba yung sinasabi na? Oo, sa Hebrew chapter 9, verse 27. It is appointed for a man who wants to die and after judgment. Judgment. Oo. So mayroon talagang existence ang buhay ng tao pagkatapos ng kamatayan. Kaya tamang sabi ng ating Panginoon sa binasa nating mga talata kanina sa John chapter 11, Mm. di ba? Ang sino mang namatay na nananalig sa akin ay muling mabubuhay. Mm. At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Sapagkat ang buhay ay walang iba kundi Si Kristo. Yun. Mm. Okay, so ang gusto sabihin niyan, yung sinasabi niyang buhay ay hindi yung kalalagayan, kundi si Kristo. Si mismo. Kristo ang buhay. Yan. Go back to Hebrew chapter 9. 9, verse 27. Mhm. So, pagkatapos ng kamatayan, judgment, ang sinasabi ng Bible. Mm. At anong sense ng judgment kung matutulog muna ang isang taong namatay? Baka nag-aantay sila ng judgment nila. Hindi, kasi after death, judgment. Mhm. Ngayon, ang question, anong sense ng judgment pagkatapos ng kanyang kamatayan kung matutulog pa siya?
Diba? So Oo, may ano? malaking conflict sa mga talata ng Bible kapag pinaniwalaan natin ang ganong klaseng mga doktrina, Pastor. Mhm. Another ng mga verses na magsusupport or is the 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 8. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami naririto pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat mamumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Mantaki mo yung ginamit ng mga pangungusap sa Bible, Pastor. Immediate yan eh. Okay. Iwan, di ba, ang tahanan na ito, which is the body. The body. Ang body natin ay tahanan lang. Mhm. So mayroong tunay na, di ba, person na nasa loob ng katawan natin. Yun yung Na nasa soul. our soul. Yes. So kapag iniwan natin ang tahanan na ito, which is our body, anong sabi ng verse 8? Mhm. Para, basahin nga natin ang verse 8. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Pag iniwan ni Paul ang katawan na ito, manirahan siya sa piling ng ating Panginoon. Ang ganda pa nga sa King James translation, ang sabi rito, to be absent from the body Mhm. and to be present with the Lord. Hindi sinabi ng Bible na to be absent in the body is to sleep. Oo, hindi sinabi na to be asleep for 2,000 years, for 1,000 years, for 3,000 years, hanggang ngayon hindi pa nagbabalik si Jesus Christ. Kaya para sa kanila, ang lahat ng mga namatay kay Kristo, maging ang mga apostol, maging si Paul, ay natutulog pa hanggang ngayon. Pero hindi ganoon ang pananaw ni Paul. So pinag-uusapan natin dito, Pastor, yung mga namatay kay Kristo. di ba? Mga namatay kay Kristo. Okay. So yun, maliwanag dito na ano. So, sabi niya rito, sa piling ng Panginoon. Sa piling, makakapiling niya para kay Paul, pagka namatay siya, makakapiling niya ang Panginoon. Kasi ang tunay na buhay na mayroon siya, hindi yung katawan, kundi yung nasa loob ng katawan. Oh, praise God. Di ba? Ito, Pastor, ito lang, random question lang. Sige. So, tama pala yung mga, halimbawa, pag may nababasa tayo namatay, nagko-condolence tayo. Sabi, wala nang paghihirap, nasa piling ka na ng Diyos ngayon. Oo. Sabagay, partly tama, kasi paano kung hindi na nang Pero, pag-alala? tamang sabi ko, partly tama, pero mayroong mali doon dahil hindi lahat ng mga namamatay nasa piling ng Oo Panginoon. nga. Paano pag hindi? Minsan, ang general terminology na ginagamit sa isang tao namatay, kinuha na ni Lord. Kinuha na niya. At nasa piling na ni Lord. Oo. Di ba? Marami tayong nababasa ng mga Minsan pa nga. nag-regret ng mga mahal nila sa buhay na yumaon na, ika nga, at ang kanilang laging sinasabi, happy birthday sa In aking heaven. tatay in Heaven. heaven. Pero, Yan. sure ba, nasa heaven? Hindi lahat ng mga nagmamatay ay napupunta sa langit. Yun. So bagay, ano ba, namatay may sakit, wala ka ng paghihirap. Totoo yun, hindi ka na maghihirap. Oo. Pero yung kapiling mo na si Lord, minsan, nag-isip ka, teka lang. Okay, maganda kasi madalas natin mabasa yan. Happy birthday in heaven, tatay. Para kay Paul, sigurado siya. Siyempre. Di ba, pumanaw siya sa buhay na ito, makakapiling niya ng ating Panginoon. So anong kasiguruhan niya, Pastor? Hindi yung sarili niyang gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Go back to John chapter 11. Oo. Si Kristo ang buhay at muling pagkabuhay. Oo. So, sa mga nakikinig, di ba? Okay. Ano na verse, Pastor? Supportahan pa natin. Sige. Philippians chapter 1, verses 22 to 23. Philippians 1, 22 to 23. Basahin natin ulit. Sige. Maganda to. Okay. Maraming kayong mga nakikinig. Siguro, katanungan nyo na rin ito. Ito na yung pagkakataon natin mapakinggan yung sinasabi ng salita ng Diyos na balanse. Okay. Philippians chapter 1, verse 22 ba, Pastor? 22 to 23. 22 to 23. Ito ang sinasabi. Okay. Sabi dito, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabangan
ito ay kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Tuloy mo sa susunod na talata. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. So nagdadalawang isip pala dito si Pablo. Tuloy mo. Okay, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Natakip mo, di ba? Pag pumanaw siya sa mundong ito, alam niyo po na magkakapiling niya si Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Oo nga. Hindi sinabi na kapag pumanaw siya sa buhay na ito, matutulog siya. Papahinga. At gigisingin siya ng Panginoon Sa kanyang sa kanyang pagbabalik. Kundi sabi ni Paul, makakapiling niya si Kristo. Kasi kapag yung paniniwala na tutulog lang, pagdating ng panahon, nasabihin, magsabay-sabay na kayong magigising. Ikaw pala si Pablo. So, medyo komplikado pagdating sa Bible. Kaya nga, ang solace sleep is not biblical. Ang ginagamit nilang doktrina at mga talata para sa kanilang mga doktrina is not explicit. Yes. Mga implicit na kapag kasinuri mo, pastor, hindi naman talaga literal ang tinutukoy doon sa grammar, kundi figurative. So yun nga, yung katulad ng sinasabi namin dati pa, dapat bumabalik tayo doon sa proper hermeneutics. Tama. Parang ano yung pastor, pag namatay ang isang tao, ang itsura niya talaga sa kanyang katawan, natutulog. Kaya yun ang terminology na ginagamit ng Bible sa aspeto ng kanyang katawan na parang natutulog. Pero hindi literal, na pati yung kanyang kaluluwa, matutulog. Diba? Sa common na story sa Bible at mga talata sa Bible, sa Luke chapter 16. Pastor, kay Lazaro at saka sa mayaman. Pwede bang basahin natin para mas maraming supporting na mga verses? Okay. Luke chapter 16. Okay, beginning from verses 22. Okay. Ang mayaman at si Lazaro. Sabi dito, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Okay? Namatay rin ang mayaman at inilibing. Kung saan siya napunta, pastor? Namatay rin ang mayaman at inilibing. Tuloy. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Okay? Sa ibang translation ay Hades. Sa original manuscript, ang ginamit dyan, the word is Hades. Yes. Sa kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So nagkikita pala sila. Natanaw. Okay. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, paawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako ay naghihirap sa apoy na ito. Okay, pastor. That's enough. Okay. Nakita natin yung point diyan, na pagkatapos ng kanilang kamatayan, may existence. Dalawang uri ng destination nga lang pagkatapos ng kamatayan. Yes. It's either sa paraiso or sa Hades. Ang binabanggit pastor sa Tagalog, daigdig ng mga patay. Daigdig ng mga patay sa Tagalog. Pero sa original manuscript, ang ginamit doon na word is Hades, which is the same yung meaning niya. Ang ibig sabihin ng Hades is the place of the dead. So ang ibig nyo sabihin, pastor, pala dito, okay, sa believer, pag namatay siya, believer siya kay Kristo, pupunta siya sa presence ni Christ. Yung binabanggit dito, paraiso paradise. Hindi paraiso, puso ng Abraham. Okay. Sa piling ni Abraham. Okay. Synonym kasi yan ng paraiso, yung bosom of Abraham. Ang common yan sa paniniwala ng mga Jews nung kanilang kapanahunan. Kapag ginamit yung salitang bosom of Abraham, synonym yan ng paraiso. Yes. Or paradise or heaven. Yun ang nasa ibang aklat nila, kung tawagin ay Talmud. Yung Talmud nila, na kapag ginagamit yung bosom of Abraham,
So, katumbas siya ng salitang heaven or ng salitang paraiso. Sa literature nila yan. Sa literature, sa Talmud. Jewish literature. Oo. So, it means na dalawa uri ng destination pagkatapos ng kamatayan. So Kaya tama ang sabi. yun ang sasabihin ko, Pastor, sa iyo. Tatanungin ko. So ang naniniwala kay Kristo, may mapupuntahan sa langit. Tama, oo. Amen. Pero yung mga hindi naniniwala kay Kristo, mayroon din pupuntahan. Sa Hades. Hades. Oo. Okay. Yun yung temporary na judgment na sinasabi ng Hebrews chapter 9, verse 27. And after, judgment. Yun. So, sinasabi dito, Pastor, yung Hades pala na ito, ayon dito sa Luke 16, okay? Bandang dulo dito, ito pala yung lugar ng pagdurusa. Tama, oo. Lugar ng kaparusahan. Yun. Kasi sinasabi dito, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So yung kalalagayan pala niya. At yung kalalagayan na yan, Pastor, at yung destination na yan, ay hindi pa yan final judgment. Patikim pa ng bato. Temporary pa lang yan. Parang ano yan eh, parang yung mga nagkasala ngayon bago sindensyahan, di ba, ng guilty at dalhin sa Muntinlupa, di ba, sa tawag doon, National Philippine Prison. So dadaan muna yan sa mga city jail. Habang, di ba, hinihintay yung kanilang katulan. Pero simple lang yan, hindi yan kahalintulan, kundi, kasi minsan, dyan sa mga city jail, mayroon talagang not guilty. Tama. Pero dyan, sa mga nasa Hades, wala ng chance para maligtas. Ito na nga ang isasagot ko, itatanong ko sa iyo, Pastor. Advance pala yung kasagutan. Hindi. Kasi, di ba, pwede bang tawagin ito yung waiting area nila? Well, hindi lang waiting area yan eh. Ayon sa iyong binasa, lugar ng pagdurusa eh. So may pagdurusa, may kaparusahan na doon sa kanilang lugar na kinaroroonan. Pero ang kaibahan sa final judgment, sapagkat ang sinasabi ng Revelation chapter 20 verses 11 to 13. Basahin na natin. Yung mga nasa Hades na yan ay ibubulid pa sa dagat-dagatang apoy. May nagkakantay pa pala. Hindi dagat-dagatang kaluluwa. Ang lake of fire ay empty pa sa panahon natin ngayon. At magkakaroon ng laman yan pagkatapos ng paghukom. So nag-aantay pa. Ito. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang huli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hawak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nasusulat sa mga aklat. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, inuluwa din ng kamatayan at ng daigdig ang mga patay, ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos, verse 14, ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Yung Hades na binasa mo kanina sa Luke chapter 16. Ipinulid or itinapon sa dagat-dagatang apoy. So wala nang chance yung mga nasa Hades na maligtas. Naghahantay lang ng dagat-dagatang apoy. Paano yung purgatory yung sinasabi, Pastor? So another question. Kasi di ba, kasi nga, sabi ko nga sa iyo kanina, ba't pinag-pray yung patay? Pag pinag-pray pa, gusto may pagkakataon pa bang maligtas yung mga Well, sa doktrina ng purgatorio, mayroon. Dahil, in fact, meron pang ang indulgence eh. Diba? Doctrine of indulgence. Na kapag ka naglimos ka sa isang mahal mo sa buhay na yumao na, di ba? So, pwede siyang
maligtas. Maligtas pa. O pwede siyang magkaroon ng chance na maligtas. Pero medyo worse na mga talakayan yan, Pastor. Ang mas magandang tanong na lang dyan ay kung ang purgatory ba ay biblical o hindi. Yun na. Mas mild yung question na yan. Okay. So ano nga bang masasabi natin? Kasi, di ba, pagka, All Souls Day, pinagpipray, di ba, yung mga kasi umaasa na yung mga namatay ay maliligtas pa. Mm-hmm. Kasi nga, maawa. Doktrina kasi yan. Doktrina. So ano ba, biblical ba yan? Purgatory? Well, bago natin talakayin ng biblical perspective, doon natin talakayin natin yung first part. Di ba? Na kung tawagin natin ay life after death. Na mayroon talagang existence ang buhay ng tao pagkatapos ng kamatayan. Pero ano ba yung lugar na kanya pupuntahan? Ito ba ay purgatorio? Oo. Ito ba ay Hades? Oo. Saan ba, di ba, na-invento at unang naging paniniwala ang doktrinang ito patungkol sa purgatorio? Kasi kung may purgatorio, lumalabas, Pastor, na 3 ang pupuntahan. Oo, 3 may Hades na, Hades, Paraiso, alin doon? Nasa gitna. at mayroong Purgatorio. may limbo pa nga. So magiging 4 na. According to the Catholic Encyclopedia, pagdating sa salitang purgatory, ang purgatory daw is a place or condition of temporal punishment for those who departing this life in God's grace. Okay? Are not entirely free from venial fault or have not fully paid dissatisfaction due to the transgressions. Yung mga taong namatay na hindi fully paid, hindi ganap na napagbayaran ang kanilang mga nagawang kasalanan, ay kinakailangan mong dumaan muna sa purgatorio. At ang purgatorio, ito yung magpupurga sa iyo para maging malinis ka. Ang ibig sabihin ng purga, maglilinis. Paglilinis, magpo-purge sa iyo para linisin ka. At kapag ka nalinis ka, magiging karapat-dapat ka na doon sa langit. At may mga level ng paglilinis sa purgatorio, Pastor. Isa na nga dyan ay ang iyong pagpapadasal at ang iyong pagpapamisa doon sa mga namatay. Akala ko, laki-lakihan ng abuloy. Well, indulgence. Indulgence. Doktrina yan. Mm-hmm. Noong unang panahon, di ba? Nung ginagawa pa lang ang Vatican, di ba? Ang St. Peter Basilica. Nagkaroon talaga ng doctrine of indulgence na kapag ka naglimos ka, okay, sa simbahan, at kapag ka kumalinsing yung nilimos mong pera, ang kaluluwa ng mahal mo sa buhay na yumao na ay diretsong mapupunta sa langit. Aba, matindi Mayroong mga biro-biro dyan, Pastor Kasi yung mga nagpapamisa, di ba? Kada misa daw, umaakyat siya sa purgatorio. Parang dandang umaakyat sa langit. Sa langit? Oo. Pagkatapos ng ilang misa, sabi ng nagpapamisa, Father, kumusta naman ang aking mahal sa buhay? Nasa langit na ba? Yung kanyang yung kanyang dibdib pa lang nasa langit. So, kunting pamisa pa. And after how many mass, tinanong ulit ng lalaki ito, Father, kumusta naman ang aking mahal sa buhay? Nasa langit na ba? Ay, hindi. May tuhod pang naiiwan. Sabi ng tao yun. Naku, Father, hindi na ako papamisa. Sigurado ako nasa langit na ang aking mahal sa buhay. Bakit? Sabi ng pare, putol kasi ang tuhod. So, patalasas lang yan, Pastor. Sa mga joke. Huwag Pero may katotohanan kapag dinibdib natin. Di ba? Kasi hindi naman talaga biblical ang purgatory. Okay. Oo. Matagin mo yung sinasabi ng kanilang dictionary, di ba? Ng kanilang encyclopedia, na ang mga mapupunta raw sa purgatorio ay yung mga hindi fully paid, okay, at hindi na satisfied ang Diyos sa kanilang mga gawa. Pagka ganun ang pananaw, Pastor, lumalabas ng kanilang kaligtasan. Ang kaligtasan pala ay para sa kanila, nakabase sa kanilang gagawin. Nakabatay sa kanilang Gagawin. mga ginagawa.
In fact, mayroon pang iba't ibang mga terms ang Catholic pagdating sa grace. Mhm. Diba? Isa dyan yung merited grace under the seven sacraments. Okay. Oo. Mhm. So, isa rin yan sa paraan. Para yung kaluluwa na nasa code. Para makarating ka sa langit. At kapag ka hindi na-satisfied ang Diyos sa mga ginawa mo, dadaan ka talaga sa purgatorio. Wala yan. Kasi ang ating paniniwala, kaligtasan dahil sa ating... So, in other words, sa Catholic theology, ang purgatory daw is a place that a Christian soul goes to after death to be cleansed of sins that had not been fully satisfied during life. Mhm. So yun. Diba? Yung marami kang mga nagawang kasalanan, hindi naging matimbang, hindi naging satisfied ang Diyos sa mga mabubuting mga ginagawa mo. And this doctrine of purgatory is this doctrine of purgatory in agreement with the Bible? Yun yung pangalawang question. Nag-agree ba ang Bible sa doktrina ito? Absolutely not. Mhm. Okay. Jesus died to pay the penalty for sins, according to Romans chapter 5 verse 8. Mhm. So it means na ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, napatawad na sa lahat ng kanilang mga kasalanan, maging ang lahat ng penalties ng kanilang mga kasalanan, pinatawad ng ating Panginoon. Basahin mo yung Romans chapter 5 verse 8. Nung mamatay si Kristo, sige, basahin mo, para sa nung tayo'y mga makasalanan pa. So si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Mhm. At ang kanyang kamatayan or pagbabayad sa ating mga kasalanan ay sufficient. Satisfaction. Diba? Satisfied ang Diyos. That's the word propitiation. Yes. Ang ibig sabihin ng salita propitiation sa Bible, na satisfied ang Diyos sa iyo dahil sa mga ginawa ni Kristo sa buhay mo. So, ibig sabihin, nasatisfied si God, hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa mga ginawa ni Kristo. Dahil si Kristo'y namatay para sa iyo. Basahin mo nga sa King James Translation. Sabi dito, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yan. While still sinners, Christ died for us. So maliwanag na namatay si Kristo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi tayo magbabayad. Hindi tayo ang nagbayad. Hindi ang kamag-anak natin ang magbabayad. Wala tayong kakayanang pagbayaran ng ating mga nagawang kasalanan. Si Kristo ang nagbayad para sa atin. Ngayon, so paano masisave yung soul natin? Sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tama, oo. Praise the Lord. Another verse in Isaiah chapter 53 verse 5. Isaiah chapter 53 verse 5. verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanya tinanggap. Ganda, di ba? Tayo gumaling. It means yung salitang kagalingan dyan, gumaling ka spiritually. Yes. Napatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Na-satisfy ng Diyos sa iyo. Kaya tinitingnan ng Diyos sa atin ngayon, di ba? Dahil na-satisfy ng Diyos sa mga ginawa ng kanyang anak. At tayo ngayon ay naging karapat-dapat na sa harapan ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay, basahin natin. 2 Corinthians. Yan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yun, yung pakikipag-isa. Naging matuwid ka na. It means na satisfied na ang Diyos sa iyo. No need for purgatory. Di ba? Hindi ka na... Means, wala nang pagpupurga. wala nang kinakailangan purgahin sa iyo. Dahil nilinis ka na ng ating Panginoon. Kasi ang naman yan nila, Pastor, sabi nila, mabuti ang Diyos, hindi naman niya papayagang Well, mabuti ang Diyos.
sa isang, di ba, katotohanan ng kanyang attribute. Pero sa another facet ng kanyang attribute, God is just. Yes. Di ba? At ang justice ng Panginoon nakapaloob yan kay Jesus Christ. Yan. Okay. So, Jesus suffered for our sins so that we could be delivered from suffering. Kapag to say that we must also suffer for our sins is to say that Jesus' suffering was insufficient. Yun. Parang gusto mo sabihin, kulang pa yung kanyang ginawa. Oo. Parang Parang hindi ka naniniwala na sufficient ang mga ginawa yun. ang Maintindihan. pagsasuffer ng Panginoon. Kasi pag naniniwala ka doon sa purgatorio, parang gusto mo sabihin, talagang ang nasa isipan ko, hindi ka naniniwala na kaligtasan ay dahil kay Kristo. Tama. Ang paniniwala, may kaligtasan dahil sa iyong ginawa. Tama o. To say that we must atone for our sins by cleansing purgatory is to deny the sufficiency of the atoning sacrifice of Jesus. That is true. In 1 John chapter 2 verse 2, anong sinasabi? 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. Tingnan natin. Ito ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang ganda pa nga sa English translation, sa King James. And He is the propitiation. Ginamit dito Yes, sa the word propitiation. propitiation. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Propitiation. It means, anong ibig sabihin ng propitiation, Pastor? Okay. Divine satisfaction. Na-satisfy. O na-satisfy ng Diyos sa mga ginawa ng kanyang anak. Kung kaya dineclare tayo sa harapan ng Panginoon na tayo ay Righteous. matutuwid. Okay. We are righteous. Kung naniniwala tayo sa purgatory, so parang dinideny natin yung sufficiency ng atoning sacrifice which is Jesus Christ. So, So, napakaliwanag, no? So, silang mga ginagamit na mga supporting verses sa Bible para i-affirm ang kanilang paniniwala concerning purgatory. For example, yung 1 Corinthians chapter 3 verse 15, ginamit dyan yung salitang burn by fire. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ayan, yan ang ginagamit nilang talata sa purgatory. Para maligtas ka, kinakailangan Dumaan ka sa apoy. dumaan sa apoy. Ano bang sinasabing apoy dito, Pastor? Apoy. Apoy. Para sa kanila, purgatory. Yung, Okay. yung suffering sa purgatory. Bago ka maligtas, dalang ka sa apoy. Tama ba ang konteksto nito? Well, obviously not. Yes. Kasi, ang dadaan sa apoy dito, hindi naman ikaw ang mga ginawa mo Di ba, basahin mo, ulitin mo. Okay. Sabi dito, ngunit kung masunog naman, mawala siya ng gantimpala, ngayon ay maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Para siyang nagdaan. Hindi siya. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Sa English translation, if anyone's work is burned, works. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So ang dadaan sa apoy ay hindi ikaw, kundi ang iyong mga ginawa. Ang Corinthians chapter 3 verse 15 refers to the believers escaping through the flames, not being cleansed by the flames. Escaping through the flames, not being cleansed. So hindi, di ba, ang konsepto ng sinasabi ng, ang context ng sinasabi ng talatang ito ay hindi nangangahulugan na lilinisin ka ng apoy, kundi kinakailangan makaiwas ka sa apoy. Yun. So, hindi ito pertaining to purgatory. Malayo yan sa salitang purgatory. Okay. Pwedeng danger, pagka isang tao ay maniwala sa ganitong pananampalataya na may purgatory talaga.
Well, deception yan. Dahil pag naniniwala ka sa hindi biblical, that's false, false belief. At equivalent yan sa unbelief. Ang ganong klaseng paniniwala, parang nami-misunderstood nila yung nature ng sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. Kung kaya domino effect yan ng iba't iba pang mga doktrina ng Catholic, kagaya ng Eucharist, yung representation of Christ's sacrifice. Diba? So dahilan sa na-misunderstand nila yung yung once and for all na sacrifice na ginawa ni Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. Hanggang ngayon, nagsasacrifice pa sila. At maraming mga doktrina na effect or epekto ng maling pananaw patungkol sa sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. Isa lang dyan ang purgatory. Yun. So, madaling sabi, Pastor, kahit walang epekto yung pagdarasal para sa patay. Of course, wala nang epekto yan. Dahil ang sabi ng Bible, it is appointed for a man once to die and after the judgment. Sa Hebrew chapter 7 verse 25, di ba? Sufficient yung sacrifice ng ating Panginoon. Ika nga ang tawag dyan is absolute and perfect or sufficient. Okay. Chapter 7, Verse 27. 27, sabi dito, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pare na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito ay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Yun ang sinasabi ng Bible. Once and for all. Naunawaan mo yung sacrifice ni Jesus Christ na perfect and once and for all, so mauunawaan mo ang kaligtasan. Mawawala sa paniniwala mo ang purgatorio. Pati ang Eucharist. Praise God. So once and for all. Tapos na yun. Kung gusto sabihin, tapos na yun eh. Oo, tapos na. May gumawa na nun para May sa gumawa atin. na para sa iyo. Hindi tayo. Okay. So, okay. So, sa Bible naman, maliwanag naman ang doktrina ng Bible patungkol sa kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 8. Kaloob ng Panginoon. By grace, you have been saved through faith. Yun lang tayong paraan. Grace lang ng Panginoon through faith. That's not of your work, of yourselves. It is the gift of God. Okay? And the Bible declares that we are already cleansed, declared righteous, forgiven, redeemed, reconciled, and sanctified through the blood of Jesus Christ. Amen. At enough na siguro ng mga talata yan. John chapter 1 verse 1 and verse 14. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. John chapter 2 verse 2. Marami pa mga talata na ang latang ito ay nag-a-affirm ng katotohanan patungkol sa biyaya ng Diyos sa ating kaligtasan. So, pag namatay sa mananampalataya, sabi nga ni Paul, to be absent in this body is to be present in Christ. So may kalagayan, may pupuntahan. Ngayon, yung mga hindi naman mananampalataya, may pupuntahan din sila, yung Sheol, yung Hades na sinasabi, yung daigdig ng mga patay. Pero hindi pa yun yung final judgment. Tama. Okay. Siguro mga kapatid namin mga minamahal, okay, so yung ating topic ngayon ay nawa nagbigay ng kaliwanagan sa ating mga kaisipan na there is life after death. Okay? So yung paniniwala ng iba na natutulog lang, okay, sa araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, niliwanag natin na no, mayroong existence after mamatay ang tao. Okay? So, pinag-usapan din natin na there is no such thing as the word the place purgatory. Yeah? Okay, so habang nabubuhay pa ang tao, ito yung kanyang pagkakataon. At ang tanging pagkakataon ng para siya'y maligtas, hindi dahil sa kanyang ginawa o gagawin ng kanyang mga kamag-anak.
Okay, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, Amen. final words, Pastor? Okay, so maraming salamat sa inyong pong pagtsatsaga at pakikinig ng talakayan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga question and answer. At nawa ay napagpala kayo ng minsaheng ating pong tinalakay sa araw na ito. Pastor Ray, salamat.